Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Biancada Aguilar at ito po ang aking day 283 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang bakit importanteng alamin ang iniisip ng Diyos. At ang topic natin ngayon ay teleological argument. At sabi po dito yung concept na teleological argument, from the Greek telos meaning end or purpose, argues for God's existence by pointing to the order, harmony, and design in the universe. Creation is not a random or chaotic. It is purposeful, structured, and finely tuned to sustain life. From the complexity of DNA to the vast precision of the cosmos, everything reflects intelligent design. Scripture teaches that creation itself testifies to its creator, while creation reveals God's eternal power and divine nature. Human sin suppresses this truth. Therefore, general revelation through creation is sufficient to leave humanity without excuse. But only special revelation in Christ and Scripture brings saving knowledge of God. At ang Bible verse natin matagpuan sa Romans chapter 1 verse 20, and it says, "For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse." At sa Tagalog po, mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggan kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. At ang teachings po tingin ay number 1, you are not random but designed. Ito po, wag ka po maniwala na parang sinabi na parang ano ka lang naman parang trip-trip ka lang naman ginawa. Parang ano ka lang naman parang tawag dito, aksidente ka lang naman ginawa. Parang hindi po. Kasi diba nakasaad sa Biblia, bawat tao tawag dito, hinulma sa mukha ng ating Panginoon. Talagang yung bawat mukha talaga represent yan ng ating Panginoon. Kaya wag natin sabihin na, huwag tayo maniwala na sabihin na random lang tayo, ganito, ganyan. Huwag tayo maniwala sa mga ganun. Kundi disenyo yan ng ating Panginoon. Talagang pinag-isipan bawat detalye ng mukha natin, ng katawan. Talagang alam na alam ng ating Panginoon yan. Talagang pinag-aaralan yan. Hindi yan random, kundi design na yan. And number 2 po, you are planned with a desired end goal. Ito po, diba, planado ka at yun na may desire ng ating Panginoon with an end goal. Talagang alam na ating Panginoon yung mga ginagawa natin sa buhay. Kahit hindi pa natin nagagawa, alam niya na magagawa natin. Kaya talagang planado itong pagkatao natin. Hindi siya aksidente or what. And number 3 po, you are the best evidence of the Creator. Ito po, diba? Tayo yung isilbing magandang ebidensya ng ating Panginoon sa kanyang mga nilikha. Diba? Yung mga tao talagang sobrang unique ng mga kakayahan na meron tayo. And application naman po, para ito ma-apply sa ating buhay, number 1, stay away from too much spontaneity. Ito po yung parang one call away ka, parang hiyain ka lang kung saan, sama ka agad, kahit di mo alam kung anong pupuntahan or anong gagawin doon. Minsan, mali rin yung nasabi na yung, minsan hindi rin dapat, sobra natin yung pagiging YOLO. Diba? Kailangan inaakma din natin, kailangan iniisip din natin kung kailangan na ba natin gawin, kailangan ba tayo sumama. Kasi kung hindi naman, ilaan na natin sa ibang bahagi yung oras na magugugol natin sa gawain na iyon. And number 2 po, search for God's mind and direction. Ito po, hanapin po natin, or rather ipagdasal natin ito, na kung ano ba talagang yung utak at
direksyon ng ating Panginoon para sa atin, diba? Hanapin natin ito kung ano ba talaga yung goal niya para sa buhay na meron tayo, kung ano yung itinalaga niya, kung ano talaga yung para sa atin. And number 3 po, show the proof of God by a change of life. Ito po, masasabi lang talaga natin na pag may proof na, may pruweba na tayo na talagang makakapag show lang tayo ng proof sa ating Panginoon kung talaga nagbago na tayo, pag change life na tayo, pag na-apply na natin sa ating buhay yung mga teachings na natutunan natin, naririnig, diba? Parang ayun ang pinaka-proof natin sa ating Panginoon, yung pagbabago sa buhay natin. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Saan po may natutunan kayo, at huwag mo din kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God